Alright, dito tayo kay attorney. Actually, na ongoing yung live ni attorney Claire Mabsat. Ito, VP Sara's personal trip, ginastusan rin pala ng taong bayan personal trip. Nako po, di ba basta pag personal, dapat personal din money niya. Pero hindi, ginastusan din ng taong bayan. Confirm mga kabsat. Mamaya, pasukin natin sa attorney Claire din. Pero for the meantime, dito mo tayo kay attorney Enzo Recto. So palpal kay SP Tito Soto, si Congressman Kiko Barsaga. Pinatsudahan kasi nito si Mayor Vico Soto. Sige, pakinggan natin. 9 minutes lang to. At least maiksi. Pakinggan natin si attorney Enzo Recto, mga absat. Again, sa mga bago pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe, mga kakabsat. Okay. Pasok, attorney. Nyog, mga kababayan, itong si Senate President Pro Tempore, Senate President Tito Soto, pinagtanggol niya ang kanyang pamangkin na si Pasig City Mayor Vico Soto. Kasi pinagtutulungan ngayon ng mga DDS, Iniinsulto. Pinagtulungan ni SAS, sino pa? Si SAS, ano pangalan nito? Yung umiyak-iyak sa house, sino na yan? Yung pinaiyak ni Abante. Si SAS, basta yun, yung umiyak, pinaiyak ni Abante kasi nga nagsisinungaling, fake news mga DDS vloggers. Itong si Pasig City Mayor Vico Soto. Alam naman natin na si Pasig City Mayor Vico Soto, talagang nagsalita siya sa kamera, sinabi niya na huwag magpapaloko, huwag maniniwala sa mga drama nitong mag-asawang Diskaya. Ano daw ito? Sanay daw yan sa pagsisinungaling at pambubudol. Kaya wag daw Ang nakakatawa, Mabsat, itong mga DDS na to, Mabsat, to. Bakit kaya lahat ng mga DDS kumakampi sa mga sablay? Mabsat, yung may sablay. Nako po. Kaya sabi ko sa inyo, ang hirap talaga mag isang DDS kasi kakampi ka doon sa baligtad, no? Ang prinsipyo, yung mga corrupt. Putragis tuloy. Luloko dito sa mag-asawang Diskaya. O, panoorin yung mga kabunyog, mga kababayan. Mayor Vico, you have a statement or are you ready to answer questions? Mr. Chair, to the members of the TRICOM, magandang umaga po. I did not prepare any statement, but however I can help and whatever I can answer to the best of my knowledge, I'm here at your disposal, sir. I think very important, Mayor Vico, to be able to state for the record. Of course, the Discayas have been operating in Pasig City for the longest time. No? Do you have information as to how they had operated in the city as city contractors? And second, whether you had been able to monitor their rise as top contractors as far back as the Aquino administration to date? Mr. Chair, pumasok po ako sa politika 2016 na po. I ran for councilor in 2016 and for mayor in 2019. Pagpasok ko sa politika, medyo kilala na po sila, mga Diskaya, lalo na yung construction firm nila na St. Gerard Construction. Na ito na nga po yung ginamit rin nila na para bang political party na rin, lalo na noong 2025 na halalan, itong nakaraang halalan. Marami pong kwento, hindi ko po alam kung ako po yung nararapat na magkwento po rito sa TRICOM sapagkat yung iba, wala naman po akong personal knowledge. I would like to, with respect to the committees, I would refrain from saying anything beyond my direct and personal knowledge. What I can say is that they have 9 construction firms that we have seen now in the news, the 9 calling card companies of the spouses Diskaya, where they have used dummies, where they have become huge contractors, and all of these 9 companies are based in Pasig. Practically all of these companies have tax deficiencies, probably with the BIR as well, but definitely with the LGU, marami po silang violations. Recently, they have been, Mr. Diskaya has been recently convicted of 2 counts of building code violations. So medyo notorious po ito. Nagsimula sila sa LGU. And again, with regard to the question of the chair, kahit nung mayor na ako,
nangungontrata pa rin sila sa LGU. Kasi pinapatupad po namin sa Pasig ay strict adherence to the law, which is open and public bidding. So pag nagko-qualify po sila mula 2019, hindi po namin hinaharangan yung mga project po sila sa City Government of Pasig. Hindi naman siguro kalakihan na project, pero meron po silang projects with the city, and we have observed with the DPWH, palaki ng palaki yung mga project nila. Yung napag-uusapan po ngayon na 31 billion pesos of flood control projects. Katunayan, flood control projects pa lang po ito. Hindi bababa sa 100 billion pesos ang total contracts po nila sa ating pamahalaan, Mr. Chair. Siguro as a final question before proceeding, Mayor Vico Soto, you mentioned in your Facebook statement that you had seen many inconsistencies, no, in the testimony of the Discayas. So maybe you can intimate to the committee what these particular inconsistencies are. Thank you, Mr. Chair. Marami nga po tayong naobserbahan na you use the term inconsistencies, but I would like to be more direct. Kasinungalingan po talaga. Lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Naobserbahan na po natin ito on the record and in public very many times. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Kaya ito po talaga yung nakikita na. Ang sinungaling ay asawa, biglang-biglang asawa tingin kay Diskaya. Katabi niya lang si Diskaya. Ang sinungaling ay kasama ng asawa ng magnanakaw. Putragis, parang sa baga. Dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Kaya ito Tragis ka. Vico Soto, parang inasar mo si Diskaya, tumingin ka sa kanya. Alak ng kamote. po talaga yung nakikita natin, ano? Ay ngayon, syempre, itong mga DDS, kinakampihan nila yung mga mag-asawang Diskaya eh. Yun lang. Kaya nga may kumakalat ang tawag na dito sa mga DDS daw, ano? Diskaya diehard supporters. Diskaya diehard. O ngayon, ang isang anggulo dito, ito namang congressman ng Dasmariñas, si Kiko Barsaga. Ito kontrobersyal din tong congressman na to. Bata pa to. Bilib na bilib nga dyan si Greco Belgica. Pinagpo-post yan ni Greco. I am proud of you kahit bago ka sa kongreso. Magsalita ka, gumagana talaga to mga garapatang to. Hindi, naalala ko na Naomi Chin. Si Miss Crisette Chu, ayun. May post si Crisette Chu. Hindi ko sure kung merong post si Joey, no? Pero si Crisette Chu, yan, may post yan. Si Sas, meron din, may post, no? Tungkol kay Vico Soto. Meron. Taon ba nito? 26, 27. 26 lang ito nung nanalo na congressman. Anak kasi ito ng political dynasty diyan. Si dating congressman Pidik Barsaga. Kaya hindi natatalo yung Barsaga diyan. Kaya ito namang Kiko Barsaga, kinakalaban niya sila Romualdez. Kinakalaban niya. Pero ang sinasabi, paano nadamay si Vico Soto? Ang sabi ni Kiko Barsaga, nauunawaan niya daw si Mayor Vico Soto na hindi tinitira nito si Romualdez, si Diskaya lang ang tinitira ni Mayor Vico Soto. Dahil tao daw ni Romualdez si Tito Soto. Ang Senate President daw ay tauhan lamang ni Speaker Martin Romualdez. Kaya dahil tauhan ni Romualdez si Tito Soto na tiyo, uncle naman ni Vico Soto, kaya naunawaan niya daw bakit hindi nagko-komentaryo si Pasig City Mayor Vico Soto kay Romualdez. Dahil nga ayaw niyang masaktan ang uncle niya na si Tito Soto. Siyempre, si Senate President Tito Soto, alam niya na nadadamay yung kanyang pamangkin na si Pasig City Mayor Vico Soto dahil sa kanya. So pinagtanggol niya si Vico Soto, pinagtanggol ni Senate President Tito Soto. Sabi niya, huwag mo namang idamay ang aking godson, huwag mo namang idamay ang aking pamangkin dahil lang gusto mong i-promote ang sarili mo. Yun ang comment ni Tito Soto kay Kiko Barsaga.
Sabi ni Tito Soto, kaibigan ko naman lahat. Kaibigan niya daw si Laila de Lima, kaibigan niya si Albi Benitez, si Toby Chanco, wala daw, hindi daw siya tao o under ni Romualdez. Kaya mag-research daw muna si Kiko Barsaga. At saka ang nag-iimbestiga daw diyan tungkol sa mga flood control, hindi naman siya. Senate Blue Ribbon Committee na ang head ay si Ping Lacson. Kaya mag-research daw muna itong si Kiko Barsaga. At wag daw idadamay ang kanyang pamangkin. Yo! Bunyog, Tama.